Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding, tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga paninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa ikalawang sulat ni San Pedro. At ito yung dito rin ako kukuha ng pagninilay. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang gusto kong ibahagi dito ay tungkol sa salitang propeta. Sino ba nakakita na sa inyo ng propeta? No, maraming nagsasalita dito, mga namumuno na sila daw ay sinugo ng Diyos bilang propeta. No, pero titingnan natin ang bunga nito. Ang katagang propeta, ang sinasabi nito ay patuloy na pagpapalaganap ng pagpapaliwanag at pagsasabuhay ng paghahari ng Diyos. So sila yung nakakakita at nagtuturo sa mga komunidad, sa mga pinupuntahan nila, ano yung patotoo tungkol sa buhay at plano ng Diyos. So ito ay ang termino nga dito, sila yung nagbibigay ilaw sa kanilang pagtuturo at kanilang pagbabahagi ng karanasan sa mga tao. Sa mundo natin ngayon, sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ang pagiging propeta. Kasi ang mga propeta, ito yung mga taong malinaw na nagbabahagi ng tungkol sa kaharian ng Diyos. At sabi ko nga nung nakaraan, ito ang pagiging propeta ay marunong din pumuna sa di kaaya-ayang kalagayan sa ating lipunan. Kung hindi nakakatulong sa magandang plano ng Diyos, magandang na paparating natin ang puna. At ang puna na ito ay sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, ang pagpuno ay, sabi ko nga, ay para sa kabutihan at pagiging magkaroon ng ilaw ang sanlibutan o ang komunidad. So, hindi natin pinupuna ang mga leader as personal, kundi pumupuna tayo ng mga specific na gawain para lalo itong maisayos upang mapalago mismo ang pagpapastol, no? Kasi lahat naman tayo ay magpapastol. Bilang mga magulang, ako din ay dapat ding punain bilang magulang dahil alam ko na bilang ama at magulang ng tahanan, meron din akong mga lapses, merong mga kakulangan sa pagpapastol.
Kaya ang mga tao na merong nais na tumulong, nagpaparating ng puna, no, sa atin upang maisayos natin ang ating paglilingkod. Kaya minsan kung babalikan ko sa mundo ng pamilya, kapag ang mag-asawa ay regular na nag-uusap-usap o ang mga anak, no, lumalabas itong mga ganito, no, ang pagiging nagpapahayag ka ng iyong damdamin at pumupuna ka rin ng iyong nais sabihin. Kaya lang ang palagi kong sinasabi dito, yung pagpuna na merong healthy, no, healthy na pagpuna, hindi yung meron ding skills ito, no. Ang pagpuna ay kailangan ipinapakita mo kailan ba nangyari ito, saan nangyari, paano nangyari, at doon mo naililinaw yung pagpuna. Minsan ang tawag dito ay feedbacking, no? At healthy ang feedbacking, lalo na sa grupo. At kung tayo ay bukas sa ganitong kalakaran ng pagpuna at pag-educate, lalong napapaganda ang samahan at ang komunidad. Kaya tumitibay ang relasyon, no, kung merong mga propeta na tumatayo sa isang grupo o sa isang pamayanan para mag-educate, paghubog at malayang magpuna para sa kabutihan at ikagaganda ng relasyon ng bawat isa. So, sabi nga dito, ito ay parang ilaw na tumatanglaw sa atin. Kaya ang pagiging propeta ay blessed ng Diyos. Hindi ito dapat kamuhian, hindi ito dapat kagalitan, kundi magpasalamat tayo dahil may mga taong critical at handang pumuna at tumanggap ng puna para mapabuti ang relasyon at magandang komunidad. So ito po muna ang aking ibabahagi at nagpapasalamat ako sa Diyos sa patuloy na paalaala sa akin at sa ating lahat na pagiging propeta ay sana'y magkaroon tayo ng pundasyon sa ating buhay upang lalo tayong makatulong sa komunidad upang maging maayos ito at masiglang komunidad. So, si Kuya Nanding yan po, nagpapasalamat at magandang araw sa ating lahat. God bless po.